Mawis, game ka? Game ka? Sure ka? Okay, bululera daw ako, mahilig mangolekta ng pera. Name a person na kinolektahan ko ng pera, bilis ita-transfer ko agad pabalik. Panay kang parinig kang putang ina mo ka. Yan na. Oh, Kabra lahat na. ng dumi mo sa akin mo pinapahid, putang. Ang tawag sa iyo, Joey, ang tawag sa iyo ng ibang Duterte supporters, ikaw si Miss Solicit. Mahilig kang manulisit. Or miyembro ng kulto ni Joey, nagme-message sa EDSA Friday group. Okay? May nagbigay daw ng tulong 1 million sa loob ng Wow. Robinsons. Ang tumanggap daw, lalaki or mukhang lalaki. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan nating pag-usapan. Today is May 10, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Dalawang tulog na lang, election na mga kayon. At sana nakaboto kayo, yung doon sa mga nauna. Sana nakaboto kayo ng maluwag sa kalooban at alam yung tama, okay? Mega love shoutout sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Meron tayong membership button, join button dyan. Siyempre, shoutout kay Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros dyan, Lorna Tavera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos, Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Shoutout sa inyo lahat. Meron po tayong join membership button dyan at shoutout na rin sa lahat ng viewers natin abroad, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa akin. Kahit iilan lang tayo rito, maraming salamat at sinusuportahan nyo ang Joe Malone TV para sa issue ng bayan na yan, ating pag-usapan. Okay? Mega love siya. Paki-subscribe mga kayon. When Tito Talks, pati na rin itong Tito Jom, Tito ng ina mo. Yung When Tito Talks, anything under the sun yung pinag-uusapan natin dyan, hindi lang out of politics. Tapos yung Tito Jom, kung mahilig ka sa Filipino street food, yung mga pares, bulaluhan, sizzling, maming gala, yan, dyan sa Tito Jom, Tito ng ina nyo. Paki-subscribe na lang po mga kayon, ha? Tapos paki-double check na lang din kung nakasubscribe kayo dito sa Joe Malone TV. Importante na click yung bell icon katabi ng subscribe icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Umpisa na natin to, bangayan ng dalawang DDS vlogger mga kayon. Una, nag-live ito si Miss Joey DeViv. Nag-comment itong si Maui Spencer. Ayun na nga, mamaya panoorin natin. Sumagot na kahapon o kagabi. Basta within a day, basta kahapon, itong si Maui Spencer o Princess Maui sa YouTube. Sumagot na dahil siguro marami nang nag-react, isa na ako doon. Marami na nag-upload ng mga video nila at nagbabangayan na itong dalawa. Parehas DDS vlogger to, hindi ako nagkakamali. Pero kanya-kanyang patcho at dane. Panoorin natin. Hindi, andito si Maui. Patulan natin si Maui. Yo. Sabi ni Maui, Maui, game ka? Game ka? Sure ka? Okay, bululera daw ako, mahilig mangolekta ng pera. Name a person na kinolektahan ko ng pera, bilis ita-transfer ko agad pabalik.
You just tell me, you just give me control number, okay, control number, proof na nag-receive ako ng pera, ita-transfer ko agad. Eh, ikaw, Maui Spencer, Ayan na. wala kang pera sa Davao. Nagpapasagot ka lang ng plane ticket mo pag Oh. pupunta ka sa Davao. Oh. Poor ka. Poor. Okay? Poor ka. Sa Hong Kong, ni wala kang pantaksi. Poor ka. Si Pebbles mismo ang nagsasabi, poor ka. Pagkatapos ng EDSA Friday Group, sunod-sunod ang travel mo abroad, dala mo pang mga pamilya mo, handun lahat sa live mo. Pag pinanood ng mga tao ang live mo, wala kang ginawa kundi manghingi ng pera. Ay, erase na yun. Oo. O ngayon, sige Maui. Total nandito ka. Oh. Total nandito ka. At nagpapapansin ka ng bonggam-bongga. Can you explain? Bakit bigla-bigla? Kaya mo na ngayon? O, wag kang, sumagot ka, Maui. Sumagot ka. Saan galing ang pera mo after EDSA Friday Group? Ayan. Sagot. Hmm. Wala ako sa'yo, Maui. Ano ang history mo nung nagraradyo ka? Oh, sagot, Maui. Dinamay mo ako dun sa mga rant mo. Oo. Natin. Ano? Sagot, Maui. Actually, kahit ako rin, nadamay din ako. Dinamay niya si Oo. Nadian. Sige. Oh, Explain mo yung sagot, parang. Maui. Ako naniniwala ako. Oh, kaya mo sagutin? Bilis, itibag mo. Mm. Sino ang may problema sa atin sa pera, Maui? Oh. Sino ang may problema sa pera? Poor ka. Ako, nagde-demand ka sa akin, mag-liquidate ako ng pera. Immediately, I was able to do that. Ikaw, yung bank account, kung saan nagtatransfer ng pera ang mga tao para sa EDSA Friday group ninyo at para dun sa isang linggong rally sa EDSA, hanggang ngayon, di mo pa naliliquidate. Huwag kang mag-alala since alam namin yung bank account. Pagka nagkadimandahan, mapapalaano namin yan. Mm. We can ask for a court order to open the bank account. Correct. Para malaman natin kung magkano ang pumasok. Gusto Oo. mo buti ng dimandahan? Ano? Go, Maui! O, asan ka na, Maui? Asan ka na? Ba't ka nawala? Ano? Nawala na dyan si Oh, Maui. Akala ko matapang. Siguro nag-comment lang tapos umalis na. Sagot! Hmm. Sagot! Diyos ko! Oh, tangina from someone na walang pambayad ng taxi sa Hong Kong? Talaga? Nakakapag-Disneyland bigla kasama buong pamilya? Japan? Singapore? Thailand? UAE? Aray! All in ano? December, January, February, March. Ano, naka-business class ka? Oh, Sagot yan ni Maui. 4 months? Diyos me! Kaya yan ni Maui. Oh, kaya mo yan, Maui. Sagot. Bilis. Ba't hindi kaya? Resibo. Oh, asan na? Ba't hindi kaya? Oh, Karoy. ano ngayon, Maui? Mabigat itong binitawan ni Okay, Joey, expect Mabigat natin. yan. Etong ano na to, etong Maui Spencer na to, aka Julius Melanio, meron na namang 100 post yan. At itatag ako at kung ano-ano ang sasabihin. Okay? Ikaw, Maui, poor ka. Nagkapera ka lang after nung nagrarally-rally ka sa EDSA. Wala kang pera prior to that. Sabi ka naman, madam, sabi mo, ginamit lang ni Maui yung EDSA. EDSA? Hindi naman ata mangga si Maui. Oo, no, manggagamit ng mga OFW. Agoy. Hirap na hirap nga ako dito. Naku, nagbabiyahe ako from Batangas. Ganyan-ganyan. Wala na nga akong pera, napapagod na nga ako. O, di ba? Ganun yung mga drama mo? Ano yan? Oh. Kailangan pangpunta ko ng Davao. Sinindi na. Diyos me. Agree na mangga si Oh, ano na? Bilis, tamang-tama. Daming tao nakikinig dito. Magkaalaman tayo. Sa page mo kasi wala namang tao dun eh. Hala, baka Kaya hindi bigla kita ka na. sinasagot dun. Oh. Ha? Sige, hilig mo man. You tama tell eh. me, Maui. Bilis. Mas maganda, mas madaming tao, para mas maraming makarinig. Hmm. Kung gaano ka, hindi mapagkakatiwalaan sa pera. Ako, I think that At pinupunas mo sa akin
yung iyong pag-uugali na hindi mapagkakatiwalaan sa pera. Diyos me. May advice ako, Maui. Dito mo na sagutin sa live ni Madam para mapahiya sa Madam sa lahat. Correct! Oo! Na viewers na. Sa 1,644 na followers ko, Di ba? pahiya mo ko! Bilis! Oo. Hindi kaya mo yan. Ako na. Oh, ayan, sabi ni Bingi Binji, Maui, yung 10K na pinadala ko sa iyo, Ayan. sana pinadala ko na lang sa charity. Panis ka, Maui! Oh, Yun. oh. Maui, Ayan, lalabas yan. oh, Ayun. eto, may nagpadala sa iyo 10K. Nasaan na? Papaliwanag yan yung... Oh, ayan oh. Maui, yung 10K na pinadala ko sa iyo, sana pinadala ko na lang sa charity. Oh, meron pa po ba dito na nagpadala ng pera kay Maui dahil dun sa kanyang pagmamangga sa EDSA rally? Gayon na po, magsalita na po kayo nang ma-flash na po nating lahat. Ibabalik yan ni Maui sa kanila. Mm. Ibabalik yan ni Maui sa kanila kasi Ayun na. Ano ba, left the group na? Left the group na, Maui. Umalis na dyan. Wala na, Jasmine. Baka naka-block na tayong lahat. Maui ako ang Oo. kampi mo dito. Mamaya, sa dulo ng video natin, sumagot si Maui sa kanyang live naman. Live ba o vlog? Doon sa channel niya sa YouTube, yung Princess Maui. Princess Maui ata siya sa YouTube. Maui Spencer ata siya sa Facebook. Parang gano'n. Hindi ko din na-expect na nandyan ka. Confident. O bakit? Kung Oo. makaparinig ka sa akin, Correct. did you honestly think tatahimik ako? Oo. Mahaba ang pasensya ko. Mami, But, Ano na? Ano na, Maui? ang nasasaktan lang ako kasi Ayan. nakakapagod ka, Maui, hindi ka nakapuntang Menjola. Eto. Dapat sinamahan mo kami. Eto, sabi niya, na-stuck siya sa HK, nakabalik na pala ng Pinas. Yun yung nagpadala Kanina ng yung drama 10K niya na nasa allegedly. Hong Kong. hindi siya makapag... Yung cellphone daw niya, kung saan, nandun lahat ng mga banking kinembot niya, ganyan, nawala. Pero nakuha Sana niya all. last day before umuwi from Hong Kong to Kung Manila. totoo man, sana all. Very good timing! O, di ba? Ganon. O, eto pa, isa pang istorya sa'yo, Maui. Isa pang storya sa'yo. Bakit hindi mo mabanatan si Martin Romualdez? So, Pinakamabigat mo ng banat kay Martin Romualdez. Ang banoslo. Yun ang pinakamabigat. Tapos ito pa, Maui. Biruin mo, 37 tayong noisy. Ikaw lang ang in-excuse ng Tricom. Hindi, dalawa sila. Sino yung isa? Si Abu Dhabi. Hindi binabanggit. Hindi siya an-excuse. Ay, oo nga pala. Hindi siya binabanggit at all. Wow, Pero si Pimentel at saka si Pimentel at saka si Dan Fernandez, in-excuse nila si Maui. Wow. I have the transcript. Oo nga pala. I have the But transcript. why? Oh, ba't ka in-excuse ni Dan Special. Fernandez? Ang akala ko ba noisy 37 ka? Kailangan na tayo. Oh. Ano na? Bilis. 5,210. Ay, asin. pinadala ko yun sa'yo, padala ko sa'yo yun. Sorry. May resibo kasi. Kaya may resibo kami. Girl, hindi lahat. Yan yung damage ko. Hindi lahat. Ay, not everything is about Maui. Ayan. Nasaan na si Maui? Excuse si Maui kasi nasa abroad daw. Bakit nasa abroad din si Harlika? Oo. Nasa abroad din si Edwin Hamora. Si Sas nasa abroad din. Oo, kinontent sila. Oo. Oh, kamusta? Oh, bakit ikaw lang ang Maui ang bukod tanging excuse? Diba? Hinahanap ko nga siya kasi nag-post siya na nandun siya sa Hindi kaya meron din espiya hearing, di ba? sa mga Oo. DDS Pagkatapos vlogger. na audacity mo, Yung sabihin, na oo, pagkatapos nung April 8, kasama mo pa yung kaibigan mo na si Channel 167, nagpapanggap ka na nandun ka sa hearing, na nag-attend ka sa Tricom hearing, na ang kumukuha ng picture ko ay si Channel 167. Oh. Tapos kayo yung dalawa, yung bida-bida, okay? Kayong dalawa yung bida-bida, kinukuhanan niyo ako ng picture, pagkatapos sasabihin mo, Maui, ang press release mo ay nandun ka sa likod ko. Ano na? Bilis!
Oh, galit na galit ka sa akin, bakla. Oh, panay kang parinig kang putang ina mo ka. Yan na. Oh, Kabra lahat na. ng dumi mo sa akin mo pinapahid, putang ina mo. Oh, Yeah, what she said. Okay, Oh. stop natin. Punta tayo doon kay... Mababa pala ito na-download ko. Punta tayo kay ano? Kay Maui. Doon kay Princess Maui. Ito. Yung sagot na ni Maui. Okay. Ano pa? What Mahaba did you pa do kasi to the usapan nila momentum dyan we eh. had in EDSA? In Mendiola, sorry. Ako sa EDSA. Mga kababayan, nag-live itong Joey. At meron siyang bisita na hindi ko alam kung na-brainwash na ba niya, 'di ba? Or mali natin kasi inaatake raw ako. Nag-live yan, nag-comment ako, nalimutan ko yung comment ko, parang basta na-enjoy na ako, naalibadbaran ako sa live niya. Boring yan mag-vlog, kaya hindi ko pinapanood yan. It's a waste of time. Kahit na nagmamatalino yan, it's a waste of time. She's boring. Ang daing niyang dead air, repetitive, redundant. Kaya yan nag-flunk sa bar. Sana reply niya itong vlog ko. Kaya yan bumagsak sa bar kasi nga, Diyos ko po, construction pa lang ng sentence ha. Both in English language and Filipino language, hindi marunong gumamit ng punctuation. Gamit pa ng mga highfalutin words para pag malaki na siya yung matalino. Diyos ko, ining! Alam mong isa sa requirement ng pagiging magaling na abogado, magsusulat ka ng batas, mag-i-interpret ka ng batas, o magsusulat ka ng whatever, di ba, ng mga kaso, o at kung ano pang report ang gagawin mo as lawyer, documents na ipoprovide mo, hindi ka marunong gumamit ng proper punctuation. Hindi mo alam kung kailan ka gagamit ng colon, semicolon, comma, asterisk, and whatnot. Period na nga lang, hindi mo kayang gamitin, hindi ka obra. Kung estudyante kita sa literature, hindi ka papasa ng kolehiyo, bibigyan kita ng failing grade. 'Di ba? Even in linguistics, hindi ka uubra, bobita. Now, nagvlog daw yan, nag-comment nga ako, tapos kung todo na ang banat sa akin, pagka-comment ko, malis naman ako kasi may ginagawa pa, magagala yata ako noon. I think that was few days ago eh. So, meron yatang mga channels na kinrap nila yung, or maybe ginawa nila na paraan din na ma-spread yun, ano. Kinrap yung excerpt na yon, kinuha yung excerpt na ako yung binabanat-banata nila ng kanyang bisita and in-upload. Siguro maraming views ngayon kasi nire-reveal daw na ako daw ay scammer, ganyan-ganyan. At kung ano-ano pang paninira. Ang dami yata, mahaba yung video, baka 20 minutes ng discussion ng animal, no? Or ng bulahan nila nung kanyang bisita na patungkol sa akin. Kasi nag-comment niya Si ako. Atty. tapos alis na Trixie ako, yan, baka ako manunood. Hindi ko sa katakalain. Basa niyo yung comment ko. Parang yung ano ba yung binanggit ko doon? I-comment nyo na lang dyan. Ang sabi ay, ang naalala ko doon ay bida-bida, ganon. Binanggit ko ba na namantikaan ng muso? Mga ganong tipo. So, ang tawag dito, background lang mga kababayan, nagbangayan kami ni Joey nung December. Kasi di ba nag-rally kami ng November 26, tumakbo yun ng mga 10 araw yata. So umabot ng December. Ngayon, may parally yung Dilaw sa EDSA Shrine, tapos na kaming mag-rally. Tumakbo nga lang yata ng 10 days yung rally namin for VP Sara. November 26 nagsimula and hanggang 30 lang ang November, wala siyang petsa na 31. Isa sa mga ilang buwan na walang 31 sa kalendaryo. So November 26 hanggang 30 plus ilang araw pa ng December. Tapos umalis na kami ng EDSA Shrine. Magkakaroon ng budol rally yung mga pari ng EDSA Shrine at dadaluhan ng mga pinklawan at makakaliwa. So alam to ng matagal ng followers ko. May group chat kaming lahat, mga vloggers, mga kilalang Duterte supporters, sekretong group chat yan na doon kami nag-uusap, pagsa-strategize kung paano tutulungan ang mga Duterte, ano. Matter of fact, may mga prominenteng tao doon, as in matataas na tao sa group chat na yon. Ngayon, nagkasundo na lang lahat, may consensus na kaming lahat na nasa group chat na yun, pagpalagay mo mga 50 kaming nandun. Wala yun sa Facebook, mga kababayan ha, wala yun sa Messenger. Nasa ibang app yun, para nga hindi, kasi ang Facebook at Messenger, hindi safe. Hawak ng mga dilaw ang
ang Facebook Messenger. So nasa ibang app yun na Di gaya hindi na- madaling kalkalin. Malamang No, Viber hindi yan. madaling malalaman yung aming conversation doon. So pagpalagay niyo mga 50 kami lahat doon ng mga Duterte supporters, may politiko, may mga group leaders, may mga vloggers, may staff ng government, meron din yatang taga-media, not sure, but maybe, no, print media. Meron taga-print media. So sama-sama yun na group chat na hindi dapat malaman kung sino yung mga members. Nandun kami nung bida-bidang si Joey. So nagkasundo ang lahat na huwag pupunta sa rally na budol nung December. Magpapasko yun eh. May budol rally siguro 23 or 21 ng December bago mag-Christmas. So nagkasundo kaming lahat. Itong Joey, sabi niya, nagbibida-bida nga doon sa group chat kasi nga may mga prominenteng tao. Sabi niya, anak ko, hindi ko kayang sawayin ng aking mga followers kung gusto nilang pumunta, yung mga Dutertista raw. Bagong kulto niya siguro, no? Ayaw niyang matawag na DDS, so nag-imbento siya ng panibagong term na tawag niya ngayon sa kanyang mga followers. At ginagamit pa niya si Sas. Si Sas daw yung nag-coin ng word na yun, na Dutertista. Okay? Gaano katotoo nga pala, shoutout sa mga Dutertista, gaano katotoo na nagpa-fundraising na naman kayo? Mahilig kayo mag-fundraising eh, lalo na yung bida-bida na yan. Mahilig siyang, ang tawag sa iyo, Joey, ang tawag sa iyo ng ibang Duterte supporters, ikaw si Miss Solicit. Mahilig kang manulisit. Right? Pangayan, Kapag ka may isang tao na nagigipit or whatever, nangangailangan ng tulong, active na active ka sa fundraising, donation drive, mga ganon. Panunulisit para sa taong yun, ang tanong, binibigay mo lahat? Yabang-yabang mo ng liquidation, yung pera na nakamka mo para sa EDSA na hindi ka naman parte, ay hindi mo ma-liquidate ng tama. Nag-post ka pa sa Facebook na sabi mo properly liquidated yung mga nakolekta mo for EDSA. Hindi ka parte ng rally ng EDSA. Kaya ka nakakolekta ng para sa EDSA, hindi ako makontak ng mga OFWs at ng mga malalaking grupo na gustong tumulong sa amin sa EDSA. Pagkain, tubig, portalet, tarp, whatever na pangangailangan. May mga gustong tumulong sa amin, hindi ako nagsisin ng message, mga kababayan. Because I was one of the vloggers ng EDSA. Okay? Ilan kami? Baka mga 100 kaming daming vloggers. Marami doon. Na sumama sa amin sa EDSA. May mga vloggers ng TikTok, ng YouTube, ng Facebook. 'Di ba? Ang mga kilala ko mostly mga vloggers lang ng YouTube. So isa ako sa mga vloggers doon, gusto akong kontakin ng mga grupo, ng mga OFWs, actually nag-message sila sa akin. Alam nyo yan, hindi ako madaling mag-reply, ilan lang ang nireplyan ko sa mga OFWs, mostly mga kakilala ko lang. Alright? Kasi alam ko, iniwasan ko rin pati. Dahil alam ko, pag nireplyan ko yun lahat, marami talaga bubuhos ang tulong. Lalo na ng mga OFWs. Kasi kayong mga OFWs, karamihan sa inyo Duterte supporters, at nakita nyo yung nangyari sa amin sa EDSA, di ba? Hirap kami doon sa sitwasyon, gusto nyong lumaki yung crowd, gusto nyong maulit ang people power, gusto nyong tumulong. May mga tumulong din sa amin na nasa Pilipinas. So itong Jollibee, isa sa mga vloggers na wala kasing choice, siya yung kilala ng ibang mga OFW, sa kanya pinadala ang pera. Hindi niya inabot sa amin ang pera. Yan talaga pagka pera issue talaga, May Diyos isa ko. nga nagbigay ng tulong dyan, $500, 30,000. Isang tao pa lang. Pinambili raw niya ng ibang tatarpulin daw niya. Wala kami nakitang malaking tarpulin out of 30,000 pesos. Oh. Ngayon, yan, ganyan, batikos-batikos, no? Kaya raw ako nakakapag-abroad kasi nakakolekta raw ako ng pera na marami ng EDSA. Kung gugustuhin ko mangolekta, mga kababayan, ako na nagsasabi sa inyo, tinuloy-tuloy ko ang pagla-live doon para marami akong pera. At alam ng marami sa inyo yan, sa 10 araw, pagpalagay na natin, 10 araw yun or lumagpas pa. Sa napakaraming araw na nag-EDSA kami, 2 beses lang ako nag-live ng consistent. First day and second day. So that's November 26 and 27 last year. Nung nakita kong umuulan ang pakulay, mga pakulay nyo, mga super chat nyo, ganyan. At may mga nagsisend rin sa GCash, may mga nagsisend rin ng remittance. Nung nakita kong umuulan ng ganun, sabi ko, wait. Teka. Baka ma-issue ako dito. Tumigil ako ng pagla-live. Huminto ako. Kaya ang mga nanonood sa akin, sa ibang vloggers nanonood, kita nyo kung gaano umuulan ang pakulay sa mga vloggers na nagka-cover ng rally ng EDSA. At tumigil ako ng 3 araw. Okay?
Kung mag-vlog man ako, let's say mga 6 day, yung pang-anim na araw namin, 7, ganyan, mag-live ako 1 hour lang. Kasi nga alam kong uulan ng pakulay, uulan ng tulong. Kaya hindi ako masyadong nag-live. Ay ako ang nakatoka sa tatanggap ng mga delivery ng pagkain. Ako yung sumasagot ng tawag ng Grab, namumura ko nga yung Grab eh. Yung Food Panda, gano'n, pinagmumura ko. Kasi mainit ang ulo ko, ang daming tao doon, naligagana ako, di ba? O lahok-lahok na, yun yung obligasyon ko. Yung paghawak ng tulong na yan, yung mga padala nyo, hindi na ako ang humawak niyan. Kapag may pinadala sa akin, dinidiretso yan sa hahawak. Kilala ni Miss Maharlika. Again, kilala ni Miss Maharlika kung sino ang humahawak ng tulong ninyo sa EDSA kung sa akin yung pinadaan. Iisa pa lang ako sa mga vloggers na nandun. Yung ibang vloggers, kung hindi man nila ibinigay sa taong inassign, di ba, na humawak ng pera, o hindi na namin para tanungin, Bisdak, magkano ang tanggap mo? Akin na. Sino pa ba yung nandun? Dabawenyo, akin na. O, wala kaming ganoon mga kababayan. Yung mga naunang vloggers, wala nagsisilipan. Itong Joey lang ang naninilip. Isa rin mga kababayan sa mga Dutertista or miyembro ng kulto ni Joey, nagme-message sa EDSA Friday group at kung sino-sino ang pinagme-message. Hinuhuli. Okay? May nagbigay daw ng tulong 1 million sa loob ng Wow. Robinsons. Ang tumanggap daw lalaki or mukhang lalaki. Ini-insinuate nila na naka-receive ako ng 1 million sa loob ng Robinsons. Sarap Kaya ang yun, ha? hamon ko Kung kay totoo yan. Joey, dahil sinasabi niya may 1.7 million pesos pa yata, nag-iimbento nga ng kwento kasi. Nagtatahi ng kwento, naglulubid ng buhangin. Meron daw 1.7, di maintindihan ko 1.7 million baga or 1 million, pero may nag-abot nga raw ng 1 million, nakalagay pa nga raw yata sa briefcase. May mga grupo silang minessage ng mga Laki, bumaba sa EDSA at sinabi sa akin, sabi ko, di maglabas kayo ng CCTV footage. Kadaling humingi niyan sa Robinsons. December pa lang pinagbibintangan na nila ako, hanggang ngayon pinagbibintangan nila ako, di ba? Kasi babaliktad daw ako, magmamalapebles daw ako. Ba't hanggang ngayon, di pa ako bumabaliktad? Kasi pinagbibintangan nila ako, tao raw ako ni Romualdez. Ba't ilan lang kami? Or ba't ako kinuha? Ay, limpak-limpak ang pera noon. Ba't di siya kumuha ng mas marami pa? Ba't ako lang ang pinagbibintangan? Okay? So, Yan. Stop na natin dito. Masyado ng mahaba eh. Ang pangit lang kasing tingnan, yung parehas Duterte, if ever man. Ito kasi sinabihan to ni Joey, si Princess Maui o Maui Spencer na double agent. No? Bakit siya lang yung exempted doon sa 37, noisy 37. So kanya-kanya eh. Kanya-kanya eh. Kaso minsan ang pangit lang tignan. Alam mo yon, yung isa lang, sabi ko nga eh, we are actually sharing one mission and one vision only, and that is to protect BP Inday Sara. Forever DDS supporter, di ba? Taga-suporta ni Tatay Digong, ni BP Inday, o kung mga kapatid, yun lang, iisa lang naman yung mission natin eh. Isa lang naman yung vision natin, not unless meron pa kayong mga ibang side na agendas ninyo dyan. Di ba? Ako, I put GCash sa baba, pati na rin yung PayPal ko. Pero hindi ako nanghingi. Ito supporta lang yun kung sino lang yung meron, kung sino lang yung nakakaluwag-luwag. Meron minsan nagbibigay sa akin 10 sa GCash, pero it doesn't matter kung maliit o malaki. Okay lang yun, walang problema sa akin yan. Kasi wala naman nagbabayad na politiko sa akin eh. 'Di ba? Lahat to sariling sikap ko. Kay Isko Moreno, sariling sikap ko yan. Kay Duterte, kay Tatay Digong, sariling sikap ko yan. Kayo nga lagi yung pinapasalamatan ko eh. Every time na may opening ako sa vlog ko eh, di ba? Shoutout ko lahat yung mga viewers ko OFW, pati na rin sa lokal sa Pilipinas. Kasi sa inyo ako kumukuha ng magandang views na nasasahurin ko the following month. Kasi the following month, cut off ngayon eh, kumbaga. The following month. Kaya nga lagi ako nakikiusap, paki-double check kung naka-subscribe na kayo, paki-like and share yung video natin para gumana yung algorithm ni YouTube, i-recommenda tayo sa news feed ng bawat YouTube. Doon lang ako umasa, wala naman nagbibigay sa akin. Walang problema. Kaya kung trabahuhin to, matagal ko nang ginagawa itong pagbablog. Hindi lang ito yung channel ko, alam niyo naman yan, marami akong channel sa baba.
Yan, pag tinignan nyo yung channel ko, marami ako dyan at lahat yan kahit papano nag-click naman. So I know my capabilities are, alam ko na kaya kong gumawa ng pera sa sarili pamamaraan ko na I don't need to na manghingi pa sa inyo. Hindi. Kaya ko yun. Para lang to sa mga, yung Gcash sa baba, saka yung PayPal, para lang sa mga nakakaluwag-luwag yun na gustong tumuro. Pero hindi yan mandatory kasi maraming pwedeng masira dyan eh, di ba? Alam mo yan, yung pera, kaya niyang i-divide yung family, i-separate yung family, yung religion, yung politics, yung friendship, yung love, yung relationship, family, lahat. Pwede yan. Pwedeng gamitin ng pera, ng kaaway para paghiwalayin kayo, magkaroon kayo ng division. Actually, yan nga nangyayari dyan sa politika natin eh, di ba? Pera naman talaga ang punot dulo niyan, di ba? Yung pagpirma kay VP Inday Sara sa impeachment, di ba? Sinasabi nila, kinokoin nila, allegedly, na merong kapalit na 150 million yung pampirma. Regardless kung totoo man o hindi, pero kung totoo man, you can see na pera pa rin yung ginamit para ipang-divide, ipang-separate, di ba? Kasi di ba, sabi nila, money is the root of all evil eh, di ba? Siguro, nagagamit, lalo na doon sa mga mahihina yung puso na madaling masilaw sa pera, kumbaga, bigyan kitang 1 million, sampalin mo yung kaibigan mo. Parang ganon, di ba? Siyempre, sasampalin mo naman, 1 million is still 1 million eh, di ba? So, siyempre, after nun, magkaaway na kayo. Doon, nasa-separate eh. Sa politics, kahit saan. Pagka ginamit na yung pera, nagiging dahilan, di ba? Gaya na lang nito, di ba? Kung totoo man yung mga pinagbibintangan nila sa isa't isa, eh dati naman nata sila magkasama. Ako, ayoko may issue ng ganyan eh. Kaya ako tinatrabaho ko na lang lahat. Ganun naman eh, di ba? Trabahuhin mo, matatrabaho naman yan eh. Ang hingin ko na lang sa inyo, di ba, yung sinasabi ko, yung suporta, paki-like and share, paki-subscribe, yun. Mas okay pa nga yun eh, at least. Pag sumahod ka, edi sayo, wala kang inagrabyadong tao, wala kang pinilit na ibang tao. Kasi nakakaano lang, di ba, na pare-parehas kaming DDS vlogger, parehas kaming isa-iisa lang ang pinagtatanggol. Duterte, regardless kung si Tatay Digong o si BP Sara. Pero nakakaano lang na parang lahat pa rin, sila pa rin nag-aaway, nagkakatalo. At hindi naman siguro away, siguro nagbabangayan lang. Minsan, ang nakakasama pa niyan, alam mo yon, nagbabangayan para makilala lang yung isa't isang channel eh. Kumbaga, gagamitin pa din eh. Para sa views, gagamitin pa rin, di ba? Nakakaano lang, pero at least ito sa atin, pinag-uusapan lang natin na sana maayos nila yan. Kasi siyempre, iisa lang naman yung pinagtatanggol natin, nakakaya. Baka mamaya pinag-uusapan na tayo doon sa kabila. Tinan mo yung mga ululo. Sila nag-aaway, sila nagbabangayan dahil sa donasyon, sa pera, etc. Di ba mga kayon? Okay. Next natin dito, ipagpatuloy natin yung kay Maharlika yung reaction niya doon sa video, campaign video ni Senator Amy Marcos na tungkol sa Marcos Romualdez Araneta. Okay, maraming salamat sa pag-suporta niyo sa akin dito sa Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usap.